Nakatikim ka na ba ng ganitong klaseng luto ng puso ng saging na may squid? Napakasarap nito lalo na kung umay ka na sa mga karne. Kaya samahan mo ako at magluluto tayo. Ituturo ko sa iyo kung paano ko ito ginawa. Tara! At dito nga meron ako ng isang puso ng saging. Tinanggalan ko na dito ng mga old na balat. At tatanggalin din natin yung gitna. At slice lang natin yan ng pa-cross. So ganyan lang yung ginagawa ko. Sundan nyo na lang. At ilalagay na natin sa isang lalagyan at i-slice na natin ito lahat. At ito nga, okay na to. Medyo i-crumbled muna natin siya. Yun, para maghiwa-hiwalay at para makuha natin mamaya yung parang lawa-lawa sa kanyang dagta. So nilagyan ko lang siya ng salt. Bahala kayo kung gaano kadami kasi iwawash pa naman natin yan. Ginagawa natin ito para makuha lang natin yung pakla na lasa ng ating puso ng saging. So ganyan lang yung ginagawa. At meron ako dito ng stick. Iikot-ikutin ko lang yan para makuha natin yung sinasabi ko sa inyong lawa-lawa. Kasi medyo mapakla yan. So tignan nyo, ayan. Yung inikot-ikot ko, may nakukuha na ako. So tatapusin lang natin pagkuha yung parang lawa-lawa para wala tayong malalasahang pakla pag atin na ito niluluto. At kapag okay na, dito naman sa isang kawali, nagboil lang ako ng water at naglagay ako ng salt. At yung ating banana heart, winash ko lang yan at pinigaan ko isa-isa din. Pagka nagkumulo na yung water, ayan, nilagay ko na yung ating banana heart na napigaan na. So, gawin lang natin, medyo pakuluan lang natin para matanggal muna yung parang nag-iitim-itim. Para hindi maitim pag niluto na natin. So, ganyan lang yung ginagawa ko. At palalambutin muna natin bahagya yung ating banana heart. So, kaya ayan, tinakpan ko. At ito na, nung kumulo natin, tini-check ko rin yan kasi baka mag-overcook naman. At pagkatingin nyo na okay na at medyo malambot na, pwede nyo nang hanguin. Isasala lang natin sa isang strainer. So, ganito, sinala ko na para matanggal natin yung water. At ito ulit, sa isang malinis ulit na pan, naglagay lang ako dyan ng oil. Magigisa lang tayo. Nagdikdik lang ako dyan ng bawang. Mga 1 head na bawang yan. Nagtira lang ako para sa mamaya ulit ang gagamitin natin. So, igigisa lang natin hanggang sa lumabas lang yung aroma. At pag lumabas na yung aroma, nag-next na ako ng onion slice lang yan. Niluluto ko lang yung onion hanggang sa mag-translucent. At next, ilalagay na natin yung ating kamatis. So, medyo marami itong kamatis kaya 3 piraso yung nilagay ko. Yung kamatis, lulutuin lang natin hanggang sa mag-soft at yung maging parang caramelized na siya. So, nagseason lang ako dyan ng salt and black pepper para by layer, meron na lang lasa yung ating ginikisa. So, imamash-mash natin para medyo mapabilis tayo sa ating paggigisa. So, ganyan lang yung ginagawa ko. At kapag nakikita ninyo na ganito na okay na, ilalagay na natin yung ating slice na pusit. Yung pusit ko dyan is 1 kilo yan. So, nilinis ko na at in-slice ko na ng ganyan kalalaki yung bite size. At nag-add ako dyan ng 1/2 teaspoon na black pepper at naglagay din ako dyan ng seasoning granules. At naglagay din ako dyan ng 1 tablespoon na soy sauce. 1 tablespoon lang kasi para lang medyo ang kulay niya is medyo maganda tignan. So, ganyan gisa-gisa lang at naglagay din ako dyan ng 1 teaspoon na salt. Hahalo-haluin lang natin yung ating squid hanggang sa maluto na siya. Pero hindi natin siya i-overcook kasi magiging guma ang texture ng ating squid. So, sandali lang para yung isang kulo lang okay na yan. So, pagka ganyan, tinatanggal ko na yan at isi-set aside natin. At dito na rin sa same pan, naglagay ulit ako ng kunting oil lang yan, mga 1 tablespoon lang yun. At nagsutay ulit ako ng garlic at mag-add ako dyan ng onion. So, isutay-sutay lang yan hanggang sa mag-translucent yung ating onion. At mag-a-add na tayo ng ating banana heart dyan. So, ayan, nilagay ko na yung ating banana heart at igigisa-gisa lang natin. At habang naghahalo tayo, shoutout nga pala kay Jocelyn Darunggo Payot, kay Marites Salazar Bulante ng Caloocan City, kay Nelson D. Maano, taga Batangas daw siya. Maraming salamat sa inyong lahat na mga sumusuporta sa iyo. Kaya kung ikaw ay nanonood pa rin hanggang ngayon sa aking video na to, ay mag-comment lang kayo dyan para may shoutout kita sa aking mga next video. At ito nga, nilagay ko na yung stock ng ating pusit kasi nagtutubig yan kaya nilagyan ko na siya ng
nilagay ko yung sabaw at nag-add pa ako dyan ng kaunting water pa. Kasi pakukuluin pa ng konti natin ito. So, i-cover lang natin hanggang sa maluto yung ating banana heart. At dito, naglagay na ako ng patis, mga 1 to 2 tablespoon lang. Pero tinikman ko na yan. Huwag kayo mag-alala at hindi siya maalat pa. So, okay na okay at talagang masarap yan. Kaya gumawa kayo. At ito nga, binuksan ko na ulit at medyo okay na nga. Mukhang lutong-luto na talaga siya. At titimplahan ulit natin yan. Tingnan natin kung kailangan pa natin mag-adjust ng ating seasoning. At nung tinikman ko, at pati yung gulay, tinikman ko na rin, at okay na, ay i-add na natin yung ating pusit. So, ayan, i-add ko na at imimix lang natin at lulutuin lang natin ng mga ilang sandali na lamang dahil hindi pwedeng ma-overcook yung ating pusit. At naglalagay na rin ako dyan ng siling haba. So, depende sa inyo kung gusto nyong slice yan para medyo may kick yung ating gulay. At ito na nga, tapos na tayo at ito na yung ating squid with banana heart. So ayan, bago tayo magtapos, kung ikaw ay bago sa aking channel, please subscribe. Paki-ring the bell para every time na nag-upload ako ay manonotify ka. At paki-follow na rin ako sa aking Facebook page, Hilda Kitchen Vlog. Maraming salamat sa inyong panunood at mag-comment ka na rin dyan sa baba para may shoutout kita sa aking mga next video at mapasalamatan kita. So bye!